Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, meron ako sa inyong i-feedback at i-reaction review na isa na namang K-drama na napanood ka. Bali, it's been a long time since napanood ko siya. Nasa Dubai pa ako noon. Tapos, matagal na rin tong South Korea K-drama na to. Ang pinalabas to nung year 2012. So, it's almost, it's more than a decade na nang pinapalabas. Pero maganda siya at napapanood pa rin siya sa Loklok hanggang ngayon. Maganda siya in a sense na merong story and then at the same time, meron din siyang aral. At syempre, maganda yung ano ng mga character, yung mga role ng bawat character na nandito. Bali, ang pinaka-main character dito is si Han Ji-ye, tsaka si Kim Jae-won at si Jae-hee. Bali, si Han Ji-ye, babae siya dito. Siya yung lead character dito na babae na all of her life is akala niya mahirap lang siya or nasa middle class lang yung buhay niya. Pero hindi niya alam is adopted siya and then at the same time mayaman ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama't ina. Tapos ang pinaka ng story, pinaka-plot ng story is mahilig siya sa mga barko, sa mga cargo ship, mga ship, most especially sa ship kasi nga natuto siyang maggawa ng mga cargo, propeller, mga ganun ba. Kasi pala namana niya yung ugali na yun sa kanyang original na ama. Pero behind pa sa pagkakaalam niya na yun yung biological father niya, meron pang twist doon sa story na yun. So, yun ang mga gusto ko sa mga K-drama, guys. May mga twist ang bawat story. So, saan nga ba nagsimula yung story na to? Bali kasi, ang parents niya kasi dito is talaga may business and then at the same time, marunong gumawa ng mga about sa mga barko, sa mga ship, sa mga cargo ship, sa lahat. So, unfortunately, there was a parang certain situation na naging dahilan para mapahiwalay siya sa tunay niyang mga magulang. And then, napunta siya sa isang mahirap na pamilya na minamaltrato siya ng babae, yung pinakananay, yung adopted mother niya. Pero, in the middle of the story, sa pinaka-story ng K-drama na to, mapapalapit din siya dun sa kanyang adopted mother and then at the same time, gaganda rin yung treatment sa kanya kasi siya lang kasi ang makakatulong sa kanila para mabuhay sa mundong to. Kumbaga para magkaroon ng pamumuhay na maganda. So, matalino siya dito, tapos at the same time, nagkaroon siya ng mga kapatid din, tapos mababait din yung mga kapatid niya. Maganda yung pinaka-story ng May Queen. Tapos, meron siyang twist din yung bawat character dito, yung mga ginagampanan ng bawat character. So, napalabas to noong 2012, tapos, it's all about betrayal, revenge, parang sa shipbuilding industry talaga yung pinaka naging ng story dito. Kumbaga, meron siyang collab life dito, si Han Ji-ye. Pero dahil sa mga situation, matutwist, malilipat. Actually, 4 sila dito. Pero yung pinaka-main character is si Han Ji-ye, si Kim Jae-won, at si Jae-hee. So, bali, mag-iiba yung mga character, yung mga ka-love life nila dito, yung mga ka-love team nila. Pero maganda yung story. Kumbaga, medyo serious nga lang talaga siya. Tapos may part dito sa story na yun nga namatay din yung adopted father niya. Bali, yung adopted father niya dito, siya ang tunay na nagmamahal, nag-aalaga at talaga namang nag-care kay Han Ji-ye. Bali, ang Han Ji-ye dito, ang pangalan niya dito is Chun Hae-ju. Inapelido na sa kanya yung apelido ng kanyang adopted father. So yun nga, namatay yun sa isang aksidente pero may twist din yung aksidente na yun. So makikita nyo sa story. Bali maganda yung pinakaano ng story na to, ng K-drama na to. Pero, alam nyo ba na ang haba din nito? Ilang episode din tong, tong 38 episodes din tong May Queen. Kasi nga dati, before, I used to watch na rin talaga ng mga K-drama na umaabot ng 50, 70 episodes. Pero ngayon, ang pinaka-maximum na lang na episodes ngayon ng mga K-drama is 16. Pero tong May Queen is 38 episodes to. Maganda siya, worth it panoorin, tagi-1 oras. At talaga namang makikita mo yun na bawat story dito may twist. Bawat character dito, merong aning character nila, may twist din. At saka at the same time, yung mga love story dito, nakakatuwa, then nagkakaroon ng reshuffle. Pero maganda siya.
Promise, panoorin nyo siya. Napapalabas pa rin siya sa Loklok. Wala siya sa Netflix, pero nasa Loklok siya, guys. So, if you want, talagang, pa siya, nandun pa, pwede nyo pang panoorin. So, yan, guys. Samahan nyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlog, sa aking mga reactions, reviews, sa mga pinapanood kong K-drama. Siguro most probably this coming next vlog ko, hindi naman K-drama. Iba naman ang aking i-review. Baka Thai or Filipino series or movie. Okay, guys? So, para hindi tayo nagsasawa. So, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye, guys!